sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan. Tu espet Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin huwag mong ipahintulot na madaig ang anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong sa Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na sa Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwa, maglingkod hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Wika ni Pedro kay Jesus, kayo'y Kristo, anak ng Diyos, at si Jesus ay sumagot. Ika'y Pedro, batong subok, sa liga ng bayan ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, at sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kaya naman ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipinahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon nga po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, Rocher o Peter. So kakaiba dahil dito lamang sa ating simbahan, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang upuan, isang chair. Pero ito po ay malalim na pagpapakahulugan ng luklukan
ni San Pedro, ito po ay napapatungkol sa kanyang otoridad, sa kanyang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan po na minsan po itong nababahidan ng ibang pag-intindi, lalong-lalo na po sa kapanahunan natin ngayon, na nag-aagawan sa kapangyarihan para lamang sa kanilang sariling kapakanan at hindi sa lahat ng sansinukob. Mga kapatid, ang kapangyarihan po ay isang mabuti ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil you make an effect. Pag halimbawa ikaw binigyan ng kapangyarihan, nasa sa iyo ang pagganap nito. Lalo't higit ang itinuturo sa atin ang paggamit nito para sa paglilingkod. Yun po ang kaibuturan ng kahulugan ng kapangyarihan at hindi para sa sariling kapakanan. Kung kaya't ipinagdiriwang natin ito dahil sa pamamagitan ni Simon Pedro, inahabilin ng Diyos ang kanyang kawan tayo, inahabilin ng Diyos ang kanyang mga salita na itataguyod ito ni San Pedro, at karugtong pa dito ng mga tagasunod ng obispo, ang mga tagasunod ni San Pedro bilang unang papa ng ating simbahan ay ang mga obispo. Kung kaya sa pumuno ng Santo Papa ng seat ay nasa Roma, ang lahat ay nakikiisa na inabilin din ito sa mga obispo at inabilin naman sa mga kaparian at inabilin din sa ating lahat bilang mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung kaya nga po merong salitang katedral from salitang Grego na ibig sabihin katedra o seat. So lahat ng mga obispo meron silang seat, meron silang katedra na kung saan ipinagpatuloy ang inahabilin ng ating Panginoon si Kristo kay San Pedro at ang sa lahat ng mga kawan nito. Atin pong pagnilayan ang ating ebanghelyo ng pagtatanong ng ating Panginoon si Kristo sa kaniyang mga apostoles. Napakaganda po dahil biruin mo ang kanilang guro, ang ating Panginoon si Kristo ay tinanong ang mga ordinaryong mga apostoles para bang hiningihan sila ng opinyon. Kumbaga po sa atin, malaking karangalan pag ikay hiningihan ng opinyon ang nakakataas sa iyo na bigyan sila ng kaukulang pansin. So sino sa akala nila si Jesus? Nagsabi ng mga apostoles, ikaw ay si Elias, ikaw ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Yun po ang kanilang nalalaman tungkol naman sa mga sabi-sabi. Pero personal silang tinanong ng ating Panginoon si Kristo, sino naman ako sa iyo? Mga kapatid, marahil po sa ating pananatili, sa ating pananampalataya bilang Kristiyano o in particular bilang mga Katoliko, tayo po'y sumusunod ng dahil lamang sa ating kinaugalian ng lahat ng miyembro ng ating pamilya ay Katoliko. O di kaya tayo na udyok na pumasok sa simbahang ito ng Katoliko, marami po ang mga factors na kung tayo'y nandito. Pero ang katagalan po nitong ating paglalakbay sa ating pananampalataya, sino talaga si Jesus sa ating pagkatao? Kung kaya nga po, ito po ay tinatawag nating ang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, the Messianic movement, na maging kanyang mga tagasunod na ipapalaganap ang kanyang ipinapahayag. Kung kaya nga po, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon si Kristo, lalong marinig po natin ang salitang synod of synodality. Ibig sabihin, listening towards our journey. Ibig sabihin po, sa ating pananampalataya, hindi lang ako, hindi ko lang isinusulong ang sarili ko, hindi lang ang miyembro ng pamilya ko, kundi bilang mananampalataya ng ating Panginoon si Kristo, itinataguyod natin ang layong lahat. Kung kaya dahil po magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng pagkatao,
magkakaiba sa lahat ng bagay, maging kambal man kayo, magkakaiba din kayo. Kung kaya't importante po ang pakikinig. Along in our journey, we have to listen to each other. Sa pakikinig na ito, atin po itong itinataguyod na sama-sama tayong maglalakbay. So that's why Jesus Christ entrusted to Peter the keys na inabilid niya. And as if Peter and the rest of the apostles and our context today, the bishops, kung kaya't merong kapunungan na pinagninilayan ang salita ng Diyos upang ito'y ibabahagi din sa lahat ng dako ng mundo, hindi lamang sa ating mga Katolikong Kristiyano, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha ng Diyos, maging ang ating lahat na makikita sa sanlibutan. Ipinapahagi natin ang kanyang mabuting balita. Kung kaya nga po, ang pakikinig, mga kapatid, ang pananahan ng ating buhay kay Kristo na ipinapahayag niya, una, tigit sa lahat sa ating pagdiriwang ng ating Eucharistia, siya po ay nanandyan. Sa ating bawat karanasan, nandyan po ang ating Panginoon si Kristo. Kung ating pagnilayan ang bawat takbo ng ating buhay, kung tayo po'y nakikinig sa ating sarili at kagulooban ng Diyos, kung tayo po'y nakikinig sa bawat isa sa atin, because God live in each one of us. Bawat isa sa atin nandoon. Kung kaya nga't maging sa ating pakikipagkapwa, sa bawat nakakasalamuha natin, God is there. Biruin niyo po kung pumasok sa ating buong pagkataong kaisipan na ang Diyos ay nasa bawat isa, ay malamang po ibang takbo natin sa pagtingin ng tao. Dahan-dahan tayo. We have to respect each other dahil hindi natin nasisigurong nandyan ang Diyos na nagpapahiwatag ng kanyang kalooban sa atin, pero binabaliwala natin. So all of this experience, in His presence in the Eucharist, in every event of our life, the people whom we encountered every day, the presence of our Lord Jesus Christ is there. We have just to be conscious. We have just to be aware. Kung kaya nga po, ang espiritu ng pagninilay, espiritu ng contemplation as opposed to desperation. Mga desperado. Kaya mga kawikaan ng mga desperado, nagdidilim ang isip ko. Despair na ako. Diyan po ang palatandaan that God is not being experienced by us. Kaya nagiging desperado ka dahil hindi mo natanto sa iyong kalooban ang presensya ng Diyos. Makukuha lamang po natin ito when we always contemplate the very message of God in our lives. God is in me, that gives me courage. God is in me to give other people the love that they have deserved to attain coming from me. All of these virtues, it is always be God rule in our lives. So that's why the question of Jesus Christ to His apostles is relevant today. We have to have a personal encounter, first of all, our Lord Jesus Christ in our lives. Magsitayo po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostoles at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nanalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya
sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Sa bawat kailingan ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Paspasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Paspasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-aakay ng kahalili ni San Pedro. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang Manalangin lahat. kay mga kapatid upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, panlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan, ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Gandi naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Pedro at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesu Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang naman tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami na kinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo, ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.